Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. So, good news tayo mga kaibigan. Yung sabi ni Hernan de Zuniga kanina na lahat tayo, FLM family, let's just wait patiently and the wings of the eagle will fly again. Hindi lang siya nagbigay ng specific time or ano, pero he give us hope that it's very near to happen. So antay-antay na lang tayo mga kaibigan. In connection with this, sigurado lumabas na yung yung decision ng Court of Appeals. So syempre sikreto na yung mga bagay na yun mga kaibigan eh. Kaya ibig ko sabihin meron na tayong malaking pag-asa mga kaibigan. Kung ano man yung naging desisyon ng Court of Appeals dito, siguradong pumapabor ito sa atin kasi mga kaibigan saligang batas ang nilabag dito ng korte. So ibig sabihin na in my own opinion, sa personal kong paniniwala, nagtagumpay tayo dito mga kaibigan. So naghihintay na lang tayo ng judge na papalit dun sa yung itatalaga na bagong judge doon sa RTC Branch 45. So panagkaroon na ng panibagong judge doon sa RTC Branch 45, gugulong na yung hustisya para sa ating Apolacay, Francis Leo Antonio Marcos. Talagang good vibes yun mga kaibigan, yung lalabas na sa hawla at lilipad na. At maraming gagampanan ang isang Francis Leo Antonio Marcos kasi siya yung nagtataglay ng lahat ng katangian ng isang mabuting ehemplo. Pwede siyang maging isang mabuting leader ng ating bayan, diba? Sa FLM family, he is our leader. Siya yung ipinaglalaban natin dito, si Francis Leo Antonio Marcos, kasi kakaiba yung naidulot niya sa mga Pilipino, OFW, tsaka sa Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Pilipino. Iba yung hugot na iba yung ipinadama niya sa atin, iba yung virus na ipinakalat ni Francis Leo Antonio Marcos sa atin. Lahat tayo nagkaroon ng yung nabuksan yung ating mga puso, nabuksan yung ating mga isipan. Natuto tayong makipaglaban para sa katotohanan. Natuto tayong ipagtanggol ang karapatan pantao ng kahit na sinong tao. Nagkataon lang na si Francis Leo Marcos yung ginawan nila ng hindi maganda, yung nilabag nila yung saligang batas para sa sarili nilang kapakanan. Kaya ikaw, Victor Lorenzo, nalalapit na kasi nahahayag na yung mga kabulastugan na nangyayari dyan. May mga akusasyon na laban sa iyo. So hihintayin namin yung yung paggulong ng hustisya para dun sa mga nag-aakusa sa iyo. So good news yung mga kaibigan. Nakakagaang ng kalooban yung marinig natin kay Hernan de Zuniga, yung ganong salita. So malapit na. Sana lang dumating yun bago matapos itong buwan ng Disyembre. Kung ibibigay sa atin, yun ay pinakapamasko sa FLM family worldwide na nagmamahal kay Apolacay natin. Ito si Inday Marie, tumigil ka na, wala ka nang magagawa, di ba? Sinasayang mo yung oras ng mga piskal ang dami mo palang kaso mula pa nung 1997. Tapos yung mga ini-istapa mo, tapos yung mga falsification of public documents mo. Pero ang pinagtataka ko mga kaibigan, Victor, bakit sa kabila ng pagkakaroon nito ng warrant of arrest, bakit labas-pasok lang siya sa NBI? Ano yun? Ginagago lang niya yung bureau na pumuprotekta ba sa kanya ang bureau?
sa kabila ng merong siyang warrant of arrest, di ba? Kasi kung hindi na valido yung warrant of arrest na yun, mga kaibigan, hindi magtatago ito. Balita ko, nagtatago na raw ito na nagla-live daw ito sa bodega na Hindi na raw nagla-live doon sa sasakyan niya Siguro pinatago mo siya, magtago ka muna, baka may humahunting sa yung mga kalaban. Siyempre, yung kakampi niya, yun ang magsasabi sa kanya na baka may humahunting sa yung mga kalaban. Siguro may mga pulis, may mga na humahunting dito. Mga galit sa kanya na dito nakatira yan. Siguro wala siguro siya dun. So, di ba? So, sa kabila ng pagkakaroon niya ng warrant of arrest, mako-question na naman dito kung sino yung opisina na pinupuntahan nito ni Inday Marie dun sa National Bureau of Investigation. Bakit meron kayong tauhan o meron kayong confidential agent na merong kaso na hindi nyo man lang hindi nyo man lang ginagawa ng aksyon? Sa kabila, syempre, kung kukunin mong confidential agent yung isang tao, syempre iba-background investigation mo to. Lahat ng profile nito titingnan mo. Bakit hindi nila ginawa yun? Di ba? Tsaka kung hindi na valid yung warrant of arrest na yun, syempre etong si Inday, magpapakita ito ng or release order na nakapag-bail na siya, or dismiss resolution na sinasabing naka-dismiss na yung kaso. Kasi nakalagay doon at large pa to yung alias warrant na yun So ibig sabihin nun valid pa yun, mga kaibigan, na pwede siyang arestuhin ng kahit na sinong otoridad o kahit na sinong tao, citizen arrest, dahil meron siyang warrant of arrest. Kasi kopya lang nun, xerox copy lang nun, valid na yun. So maghanda-handa ka na, Inday, at malapit na mawawakasan na kayong mga United Talino Warriors sa pangunguna nito nila Mike Cervera, ito nila Takeru Miyamoto, tapos kung sino pa yung mga kakampi nila dyan na mga na talagang wala na talaga kayo, talo kayo, di ba? Magsama-sama kayo nila Panot tsaka ni 3 inches, wala kayong bilang. Hindi nyo magigiba ang FLM family. Ang FLM family ngayon ay lalong tumitigas, lalong dumadami, lalong nagkakaisa, di ba? Lalo kami yung ang dami na ang nagpapakilala, umaakyat na rin sa live stream, nagpapakita na sila, nagpapahayag na ng suporta, nagpapahayag sila kung paano nabago ng isang Francis Leo Antonio Marcos ang mga pananaw ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo ito naroroon. Ang laking bagay yun, lalo na yung kay Mama Ebing Galios. Best yata yung apelido niya, sinabi niya na ganun. Tapos nabago daw, basta nabago. Hindi daw ganun yung pag-uugali niya dati, pero once he saw Francis Leo Marcos, na-hook up na siya at nasabi niya, is this the one that we are waiting for to make a big change in our country? Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. So Ma'am Ebing Galios, Mactan girl, kaisa mo ko sa paniniwala. So, just a safe ride lang po sa iyong stallion. Just always safe heart. Safe ride with your horse. And happy shooting. Kasi mahilig pala mag-firing ito si Mama Ebing Galios. So okay lang yun. May kinuwento pa siya kanina na na meron daw mga yung Latino yata yun, o mga lahi yung Meksikano yata, o may balak yata na hindi maganda doon sa kanya sa isang gasolinahan, nilabas daw niya yung baril niya na kasi syempre ganun sa Amerika, lalo na sa state ng, meron kasi mga state na you can purchase a gun legally kung wala kang
criminal record na ano, for your personal protection, pwede ka mag sidearm, pero may mga rules na sineset dyan. Yun yung alam ko, kasi may mga state na legal yung meron kang sidearm, pero susunod yun sa protocol. Yun yung nakikita ko dun, yun yung alam ko na napapanood ko na ano. So shout out sa'yo, Mama Ebing Galyos, at saka shout out din sa'yo Ma'am Linda Cepeda, yung number 1 na lagi nagko-comment pag nag-upload ako ng video. Salamat po sa panonood. Ganun din sa mga nanonood sa akin, kasi minsan nakaka 72 views. Ayan, gaya nitong yung Senador Win Gatchalian, yung delikado ka sa 2022, may 72 views na. Salamat dun sa 72 nanonood, di ba? So may pagkakataon ng kumita si Lolo Miguel ng $5 to $10 a month, di ba? Siyempre pagdating ng isang taon, ano ba naman yung maka $100 ako sa isang taon? Sa isang taon yun, mga kaibigan, ha? Ganon yung computation ko. Dahil siyempre ako, sa totoo lang ako, hindi naman ako naghahangad, hindi naman ako yung siyempre kung talaga nagkahangad ako na lumaki yung mga viewers ko, lumaki yung mga ko, siyempre panay ang akyat ko sa mga live stream, doon sa mga siyempre panay ang ko nung ganyan para ibababa yung bahay mo ron, merong manonood sa'yo. Kaso nga, bulol-bulol nga ako, nagsasuffer ako ng anxiety, kaya hindi ko magawa yung ganun. Nung una lang na na nakiusap ako kay Sekyama na pakitulungan naman ako sa subscriber. So malaking bagay, maraming malaking bagay yung FLM family, kasi halos lahat ng nakasubscribe sa channel ni Lolo Miguel is from FLM family. Pero meron ding ibang mga nakasubscribe, kasi minsan minsan napupunta ako doon sa mga yung tinatawag nila na isdaan, pero ngayon hindi na masyado. Tapos nagkaroon tayo ng mga kaibigan, yung tinulungan natin sa watch hour. So bilang pagtanaw naman nila ng yung pag thank you nila kay Lolo Miguel dahil sa watch hour na inambag natin sa kanila, lagi nilang binababa yung yung bahay natin doon sa kanilang mga live stream. So maraming salamat, Janet Martin and Marie Saison, Allen Marie Saison, tsaka kay Aying Minyosa, kasi natulungan din natin si Aying Minyosa sa watch hour niya. So shout out sa inyong lahat. Ano pa ba yung pwede nating pagkwentuhan? Sandali lang, ha, busy na lang ako. Excuse me. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko ngayon. Itong tonsil ko medyo na mamaga siya. Halos taon-taon naman to nangyayari na pag nagbabago yung klima. Gaya ngayon, ano ba ang klima ngayon? So magi-snow ngayon, no? Nakaano dyan, magi-snow. Ngayon, alas 3 na madaling araw. Ayan na, meron na nga, nagi-snow na, pero konti lang. Alas 10, meron din konti lang, hindi masyado. Kasi nagbabago na yung klima. Tapos ano pa ba yung pwede natin mapag-usapan, mga kaibigan? Bukod dun sa napaka good vibes na na nabanggit ni Apo Lakay natin, di ba? Eto, bilib din ako dito, kay The Hungry Syrian Wanderer. Di ba? Magaling din to kasi tumutulong din to talaga, mga kaibigan, di ba? Ang dami niyang view, 1 million views yung mga tulong niya na na ginagawa doon sa ating mga kababayan. Di ba? Okay yung mga ganyan na hindi naman siya sumasali sa mga pero okay tayo dyan sa mga ganyan. Hindi lang tayo okay doon sa mga kalaban natin dito sa mga Talino Warriors, di ba? Diyan kila Mike Cervera, kila Takeru Miyamoto, di ba? Booking ngayon si si Ket Garcia doon sa di ba dati sinasabi niya si yung pangalan, yung unang yara niya yun yung paglabas niya na yung part of anong tawag ko, yung ano bang tawag, yung
Hindi ko to maintindihan. Yung ginawa nila ni Mike Cervera, yung exercise lang ba yun tawag doon, yung parang may director na ano, yung ganun na, di ba siniwalat niya noon eh, Froilan Antonio daw pala yung pangalan. O tapos yung ibang ano, yung ibang FLM supporters, yung ibang FLM vloggers napaniwala na yun pala yung pangalan, pero hindi pala. So natuklasan din nila Sir Jojo tsaka nila Sir Makmak yung totoo niyang pangalan, yung Gilbert ba yun, basta yung ano, basta natuklasan na rin nila yung totoo, yun ang legit ngayon na pangalan niya, alias Takeru Miyamoto. Hindi ko lang ano eh, hindi ko na lang matandaan, pero narinig ko na eh. O, ibig sabihin ng puta na talagang napakalinaw na niloloko lang pala tayo ni Kent Garcia. Akala niya may mahahakot siya rito sa FLM family, akala niya makaka-penetrate siya. Ayun yung experiment na ginawa nila, akala nila makakapag-penetrate sila ng matindi dito, pero hindi nila alam na sila Sir Jojo, itong mga Blaster Trio, itong mga sila Sir Makmak Pablo, sila Bunso, eh hindi basta-basta tong mga to, dahil ito yung mga trusted ng ano, yung mga recognized trusted FLM vloggers. Hindi mo basta-basta mapapaikot yung mga yan, sasakyan ka lang ng mga yan at aalamin yung tunay na motibo ng iyong paglabas, di ba? Makikita at makikita naman yung motibo mo eh. Hindi pwedeng hindi lalabas kung ano yung motibo mo sa pagsali mo sa FLM family o yung pag-a-attempt mo na makilala ka bilang isang FLM family, di ba? Gaya ko, lumabas na rin ako, di ba? Nagbibideo na din ako. Kung ano yung sinimulan ko ng pagbibideo, hanggang ngayon ganun pa din yung ginagawa ko. Recognize naman yung channel natin, kilala naman ni Sekyama yung channel natin, kilala naman nung nila Sir Jojo yung channel natin, nila Ice Freedom, kilala naman yung channel natin. So hindi naman natin binabago yung pangalan ng channel natin. So recognize naman nila tayo na pagsabi, itong ano, Miguel Benedicto Apo FLM ay atin yan, solid FLM yan. Yun lang yung maganda doon na ano, na kahit hindi ako umakyat doon sa mga live, at least sumusuporta pa rin ako. Kasi syempre sa channel ni Apo Lakay natin, ni moderator tayo doon, naka blue name tayo doon kasi recognize nga tayo na ano, na isa tayong solid Francis Leo Antonio Marcos supporter. So napakagaan sa kalooban mga kaibigan yung ano, yung mga bata, wag gagayahin na paninigarilyo ha. Cigarette smoking is not good for your health. Don't try it. Don't try smoking, especially those teenagers. Please. Tapos ano pa ba pwede natin pagkwentuhan mga kaibigan? Tingnan natin dito sa ano, kung anong makikita natin na ano. Ito yung latest sa Jojo, ilalabas na yung ano, yung Agila. Ito si Kakusa TV, nagpakita ito doon kay ano eh, sa ano ni Sekyama eh, pero nasa States din to eh, matulungin din itong tao na to eh. Pero wala naman siyang inaano na tungkol kay FLM ngayon eh. Tignan natin yung mga videos niya nung una pa. Buhay Amerika, Buhay Amerika, Long Island Fishing, My Son's Wedding. FLM supporter ito eh. FLM supporter ito eh. Ngayon ako yung nagsabi sa kanya noon na ano eh, na mag live stream siya. So meron na siyang mga kaibigan ngayon na ano, nasa mga nagla live stream. Yung ano, tutulong ito, may tumutulong ito sa mga Pilipino doon sa lugar na sinasakupan niya sa New York.
Kasi nakita ko na rin yung ano niya doon sa ano sa FLM, sa comment section, nandun din yung pangalan niya, nagko-comment din siya roon dati na sinasabi nga niya na bago lang daw siya dito. So at least importante kilala niya na si Francis Leo Antonio Marcos. So tutulungan natin yan, antayin lang natin na magkaroon na siya ng sapat na video para makuha niya yung watch hour na kailangan niya. Mag-message lang kayo doon sa mga gusto ng ano ng watch hour. Ang hinihingi ko lang kapalit syempre pag nag-live stream kayo, ipipin nyo yung bahay ko, tapos bibigyan ko naman kayo ng watch hour, kasi hindi basta-basta yung ano, kung yung, katulad lang natin na bago lang tayo sa YouTube, yung mga views natin nasa 50, 20, 100. Kumbaga, we are the smallest YouTuber. So yung makakapagbigay kayo yung makakapagbigay sa inyo ng watch hour, siyempre yung iba kung ano-ano pa hiningi, kaya nung ano yung tiga Japan na ano tinulungan ng FLM family, 'di ba? Yung PWD na ano na nagtatrabaho ng Pilipina doon sa Japan. Oo. Ano sinasabi doon sa ibang mga channel, kailangan mo pang mag super chat, kailangan mo pa mag ano na ganito ganyan para bigyan kanila ng jacket o bigyan kanila ng subscriber. Dinanas ko na rin yun mga kaibigan, yung mga ganun. Nung dati na meron ako 2 months yun na merong overtime, nagsusuper chat ako sa ibang mga ano, basta hindi sa kalaban, doon sa ibang mga yung mga live stream na mga ano, yung paangat program, yung mga ganito ganyan. Nagsusuper chat ako ng $5, $10 para lang yung nagsisimula ako nung ano makakuha ng subscriber. Pero nakatulong naman din. Pero yung iba umaalis. Siguro mga ano yun, mga anti. Pero okay lang. Mas masarap pa rin na mag-subscribe sa iyo yung mga FLM family. Tsaka yung mga neutral, yung mga naniniwala din kay Francis Leo Marcos, yung mga basta yung mga taong ano, yung bukas ng isipan, mayroong mga puso, 'di ba? Hindi lakad sa social media yung ano, yung pagyuyurak ng ano, ng pagkatao ng isang malinis na tao gaya ni Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Talagang pagbabayaran nyo to, kayong mga nasa likod nito. So may akusasyon na laban sa inyo. At pag ito napatunayan, talagang mararamdaman nyo ang hagupit ng batas ng Pilipinas. Yung talagang saligang batas na ang magpaparusa sa inyo. So yun lang muna mga kaibigan, na Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos. Maraming salamat doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Talagang masama yung pakiramdam ko ngayon, pero kailangan gumawa tayo ng vlog. So sana bukas meron tayong topic, sana medyo humupa na yung tonsillitis ko bukas. At nakita nyo mga kaibigan, kahit may nararamdaman tayong hindi maganda, pumapasok tayo sa trabaho kasi I cannot afford to lose one day in a week for my job, kasi hindi ko masusustain yung ano, yung mga bills na darating. So yun lang, end ko na muna to. Pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Agbyag FLM family, Apollo kay Francis Leo Antonio Marcos, mabuhay ka. I love you.